Heto naman po, konting paalala para sa mga OFW kasambahay. Kasi may mga kasambahay po tayo na umuwi ng Pilipinas pero ang gamit po is re-entry visa. Yung iba, ginagamit nila yung re-entry visa nila palabas ng Pilipinas, papuntang Dubai. Pagdating sa Dubai ng airport, doon sila naghihintay ng visa nila papasok ng Dubai. Pero yung iba naman, hindi pa expired ang kanilang re-entry visa, hindi rin expired ang kanilang ikama, pero bumabalik sila ng Saudi. Nakakabalik naman talaga sila kasi may re-entry visa sila at active pa ang kanilang ikama. Pero ang ginagawa nila is nagtatrabaho sila sa ibang employer. Guys, mag-iingat kayo sa ganito. Kasi pag nalaman ng totoong employer ninyo na bumalik kayo tapos hindi kayo nagtrabaho sa kanila, kasi sila pa naki-sponsor sa'yo, pwede kang ihorob kahit anong oras. Pwede kang kasuhan. Kasi sila ang naki-sponsor sa'yo, sila pa ang nagbigay ng re-entry visa mo. Kaya mag-ingat po kayo mga kasambahay. Tulad po sa nangyari sa isang kababayan natin, kaka-deploy pa lang niya pero may kaso na siya. Kasi po, binigyan siya ng re-entry visa ng dati niyang employer, active pa yung ikama niya, nakabalik siya ng Saudi, pero hindi siya dumiretso doon sa employer niya. Nagtrabaho siya sa ibang employer. So, nalaman ng employer niya, kinasuhan siya ngayon. Ang naka-sponsor po kasi sa kanya, yung dati pa rin niyang employer at hindi yung bago niyang employer. Kaya kahit anong oras, yung dati niyang employer, pwede siyang kasuhan kasi yun pa ang nakakapil sa kanya. Kaya kung ayaw nyo pong bumalik sa dati ninyong employer kahit na meron kayong re-entry visa or active pa ang inyong ikama, hintayin nyo muna mag-expired ang inyong re-entry visa at ang inyong ikama bago kayo bumalik ng Saudi Arabia. Kumbaga, back to zero kayo. Mag-apply kayo ulit. Bibigyan ka ng panibagong visa yung bago mong employer. Tapos, pagdating mo doon sa Saudi Arabia, kukuhanan ka ulit ng ikama.